Kumusta mga kababayan? Bali ngayong araw po ay magbibigay pa rin po tayo ng konting update tungkol pa rin po sa BSKE. Bali ngayong araw po sisimulan ang pagdinig sa Kamara hinggil nga po dito sa BSKE postponement na nakatakda sa November 2, 2026. No, ganun pa man, ito po ay isa ng umiiral na batas na kanilang gusto na naman gumawa ng bagong batas para i-postpone na naman. Gagawa ng batas tapos ipopospone. Pag mayroon naman bagong batas, ipopospone na naman. Batas, pag may batas na, babaguhin. Pag may batas na, babaguhin. So parang hindi na po hindi na po magandang tignan o pakinggan itong mga ginagawa na itong mga mambubutas na ito, no? Mambabatas, no? Yan, sa Kamara Bali ngayong araw nga po, didinigin. Meron lang pong konting pahayag dito si COMELEC Chairman Garcia. Ipakita ko lang sa inyo, saglit lang po ito, pakinggan po natin, tapos bibigay tayo ng mga bumunting mga opinion. Handa ang COMELEC sa pagkakaroon ng halalan para sa November 2. Lagi naman na may nasasayang, although madami rin po naman na pwedeng magamit pa namin sa susunod na halalan. Kung kaya nga lang, may mga ilang kagamitan tayo na isang taon lang ang expiry date. Tulad halimbawa ng ballpen, tulad halimbawa ng indelible ink. Isang taon lang kasi ang expiry date niya. I-issue lang kami ng isang resolution na nagsasabi na kung ano yung na-imprenta na namin para sa November 2 Barangay and SK elections, kung sakali pong ma-reset, ma-postpone, ay yun pa rin po ang gagamitin namin. Kung tayo po ay hindi matutuloy sa November 2, malamang-lamang kami po ay mag-resume ng registration of voters ngayong darating na September. So, yun po mga kababayan, malinaw naman po no? Naturalmente, kapag ma-postpone yan, maraming masasayang. Maraming masasayang yan. Siyempre, pera at yung mga kagamitan. At siyempre, yung ginamit sa mga kagamitan dyan, ay pera din po ang pinagbili. At bilyon na nga po ang nagastos dyan. At katiyakan nga kung mapupuspone nga ay ganun pa rin magkakaroon pa rin po ng mga voters registration na siyempre, kailangan na naman po ng mga panibagong gastos dyan. At tiyak din na hihingi ng karagdagang budget ang COMELEC, mga tinatayang mga 3 billion ulit, mga estimate na gano'n. Malaking pera ang nawawala, kaya nga hindi malaman kung bakit gano'n mag-isip itong mga mambabatas na gustong-gusto nila pa rin ipopostpone. Kung practicality lang din naman, hindi na nga po practical yun. Kasi may batas na nga meron na nga pondo para dyan Diba, hayaan na lang itong mangyari, ganapin ang BSK sa November 2, tapos susunod ulit after 4 years para hindi mas lumaki yung magiging gastos dito. At sinabi din ng COMELEC na dadalo sila sa pagdinig sa Kamara. Itong COMELEC si Chairman Garcia, at igigit nga niya na igigit nila yung kanilang kahandaan dito. Ibig sabihin sasabihin nila na kami po ay nakahanda na kasi nga yan, batas na. Di po ba? At ngayon ay August, ilang buwan na lang, alanganin na, marami nang nangyari, marami nang nagawa, marami nang nagastos. At ang gusto ng taong bayan ngayon, yun na nga, gusto na nilang bumoto, dahil gusto na nilang kung may problema sa kanilang mga barangay officials at meron silang napipisil na kanilang ibuboto, karapatan nila yun Hindi pwedeng alisin yun. Maalis lamang yun sa ginagawa nito mga mambabatas na puro postpone na naman. Diba? Hindi na po makatwiran. Kung idadahilan lamang nila ay yun ng crisis sa energy, state of energy, emergency. Nawawalan ba kayo ng kuryente dyan? Kung may talagang mabigat ang state of energy emergency ay siyempre mga malawakang brownout, malawakang blackout. Hindi naman po ganun. Tumaas ang gasolina, oo, pero nakapag-adjust na yung ekonomiya diyan. Diba? So, para sa akin lang, hindi na nga dapat nila yan pakialaman pa. Pinaghirapang ipasa yung batas na yan. Kamara, diba? Sa Kongreso, sa Senado.
sa Office of the President. Tapos lumagpas sa mismong, yun na nga, Korte Suprema. Ang mangyari, maaaring ganun uli yan. Kung ano pinagdaanan ng Republic Act 12232, ganun din ang pagdadaanan nito kung ano mang batas ito. Panukala ni Senator Cheese Escudero. Magkaiba yun eh. Pero siyempre, parehong mga panukalang postponement yan. Titingnan na po natin kung anong mangyayari naman ito. Pero sana nga manaig kung ano man yung nararapat dito. Sana pakinggan nila dito yung COMELEC na sila nga ay handa na. Diba? Didinigin naman po yan. Kumbaga titimbangin, mga dapat reasonable ang pag-postpone at mas, kumbaga kasi ito na yung batas na nga eh. Reasonable bang i-postpone o yung mas titignan yung batas na umiiral na. Andiyan na kasi yan. Okay? So, tingnan natin. Ngayong araw yan. Yung unang araw ng pagdinig sa BSK, postponement sa kapa. Titignan po natin ang mga update na sa susunod. Please, subscribe yung ating YouTube channel at comment and share. Hanggang dito na lang. Hintayin po natin yung update.